kamahalan. Anong nangyari sa libingan? Magsalita kayo! Anong nangyari sa libingan? Wala na po ang katawan. May kung anong nakasisilaw. Hindi kaya ng aming paningin. Wala kaming makita, kamahalan. Nang mawala ang liwanag, bukas na malalaking mga bato. Nang pumasok kami sa loob, wala nang katawan ni Jesus. Nasaan si Longhino? Nasa kabayanan, parang nahihibang. Nagsilisigaw sa lahat ng tao. Ano ang kanyang sinasabi? Nakita niya si Jesus. At bumangon niya yun, nabuhay niya yun. Kamahalan, hindi namin maipaliwanag. Si Longhino ang nakakita. Hindi kami. Hindi kami. Hanapin si Longhino ngayon din at dalhin sa akin. Kailangang mapigil ang kanyang bibig sa pagkakalat ng mga balitang yan. Nilasing ng mga kampo ni Jesus na iyan ang mga tanod. Ninakaw nila ang bangkay upang palabasin ito'y nabuhay at nawala. Ang pinuno ng iyong mga kawal, siya ngayon ang nagkakalat ng mga balitang yan. Nasaan ang matapat mong kawal, kamahalan? Baro! Kamahalan, Gobernador Pilato! Kaibigan mong matalik si Longhino. Hanapin mo siya at dalhin sa akin. Pilitin mo siyang manumbalik sa akin. Bigyan mo siya ng salapi. Madali ka! Ngayon din, kamahalan. Ang katotohanan ay naganap na. Nabuhay ang anak ng Diyos. At ikaw, na may pananagutang tao, may matibay na paninindigan at kapangyarihan, ay nagpadaig sa pangkat ng mga pusong hayop na yan. Hinatulan mo si Kristo at pinakawalan mo si Barabas. Hinatulan mo si Kristo ng kamatayan. Ikaw ay isang buhod! At tutumpay ka ng daigdig sa habang panahon! Malayo ang narating ni Longhino sa kanyang pagsaksi sa mga taong bayan. Taglay nito ang panibagong lakas at tapang na galing sa matapat na pananalig sa Diyos. Siya ay nagsimula ng gampanan ang panatang tungkuling ikalat ang mga salita ng Diyos at ang pagkabuhay nito. Maniwala kayo sa aking totoo! Totoo! Nabubuhay si Jesus!
ang tunay na anak ng Diyos. Totoo! Totoo na mabuhay si Naniwala kayo sa akin. Mabuhay si Jesus. Totoo! Mga kasama, totoo! Maniwala kayo. Totoo na nabuhay si Jesus, ang tunay na anak ng Diyos. Totoo! Katotohanan ng aking sinasabi sa inyo. Totoo! 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 Totoo na si Jesus ay nabubuhay! Longhino! Paro! Anong ginagawa mo rito? Bakit kayo naririto? Ikaw ang sadya namin, Longhino. Pinasusundo ka ng ating gobernador. Longhino, ikaw ay pinagsusumbong ng mga Hudyo. Bakit mo inihikayat ang taong bayan upang magdiragsik? Pinatutunayan mo na si Jesus ay anak ng Diyos. Sinusuway mo ang mga utos ng ating gobernador. Iniwan mo ang libingan at hinayaang nakawin ang bangkay ni Jesus ng kanyang mga tauhan. Naghimagsik ka laban sa pamahalaang Romano at laban sa ating gobernador. Hindi totoo ang lahat ng iyan! Hindi ako naghihimagsik laban sa ating gobernador! Totoo na nabuhay na muli ang anak ng Diyos. Nakita ko ang paggulong ng mga bato sa kanyang libingan at ang liwanag parang lakas na umihila sa mga batong pader. Nakita ko ang pagniningning ng kanyang kasuotan. Lumabas mula sa libingan at lumatad na nakataas ang kanyang mga kamay. Maamo ang kanyang mga mata. Nanunuot sa aking mga balat. Ang kanyang mga titig. Oh. Longhino, huwag kang mahisira ng bait, kaibigan. Makinig ka. Napapagal ang iyong isipan. Ito. Kunin mo ang handog ng ating mahal na gobernador. Gamitin mo ito at magtungo ka sa isang pahinga. Dalawin mo ang iyong sinta. Mag-aliw-aliw ka, Longhino. Kalimutan mo ang mga bumabagabag sa iyong katauhan. Eto! Tanggapin mo. Tanggapin mo, kaibigan Longhino. Hangad namin ang iyong kaligtasan. Magbalik ka sa ating gobernador. Hindi! Nakita ko na ang aking kaligtasan. At iyan ay hindi matutumbasan ng salapi. Hindi na ako magbabalik kay Ama. Si Jesus ang ating kaligtasan. Siya lamang ang aking kailangan. Siya ang aking pag-ibig at sinisinta. Waro, Ginto, mga kaibigan ko,
alam. Totoo! Totoo! Nabuhay! Nabuhay ang Kristo! Nabuhay si Jesus! Nabuhay ang anak ng Diyos! Manwala kayo sa akin, mga kasama! Totoo! Totoo! Nakita ko! Nasaksihan ko ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon! Nabuhay si Jesus! Nabuhay si Jesus! Ah! Nabuhay! Nabuhay si Jesus! Totoo! Totoo sinasabi ko sa inyo! Nabuhay si Jesus! At nagpatuloy sa pagtakbo si Longhino hanggang sa mga lupalop ng kabundukan upang ipahayag ang kaluwalhatian ng langit at ang katotohanang nauukol sa Jesus. Sa kanyang pag-iisa sa pananalig at pananalangin, ay nasundan siya ni Claudia, samantalang siya'y nangungusap sa gitna ng mga tao. Nabuhay si Jesus! Totoo! Nakita ko! Nasaksihan ang dalawang bata ko! Nabuhay si Jesus! Claudia! Claudia, anong ginagawa mo rito? Claudia, Longhino. Nasaksihan mo ang katotohanan. Huwag mong tatalikuran yun. Wala kang dapat na ikatakot. Nasa sayo ang bisa ng pagpapala ng Diyos. Ikaw ang babaeng malaong kong hinangaan. At minsan, inidig ng lubusan. Itinangik ng liging. Huwag mo akong lapitan upang bihagin at wasakin sa aking pananalig at bagong buhay. Lumayo ka sa akin. Longhino, nagkakamali ka ng parata. Lumapit ako sa iyo at sinikap na hanapin upang madama sa iyo ang kaluwalhatian ng iyong pananampalataya. Isa kang Romano at sa dami ng katulad mo, itinangi kang lubos ng Diyos. May pananagutang tibok. Walang kulat sa paninindigan. Di tulad ng kabiko. Kasing samnay ng uod sa gubat. Kasing duwag ng kanyang kahinangan. Ipagtanggol mo iyong sarili bilang alagarin ng bagong lahi. Ikaw ang tanging Romanong pinagpara ng katwiran at kaligtasan ng Diyos. Claudia, huwag mo akong iharap sa kanila. Nang si Jesus ay usigi, hindi siya nagtangkang tumakas. Patunayan mo na ikaw ay nailigtas ng mga himalang iyong nasaksihan. Harapin mo sila at ipakita ang iyong katatagan tulad ng mga nananalig kay Jesus. Patunayan mo yung kapayapaan sa gitna ng paghamak ng mga Romano. Iligtas mo
ikaw ay pinagpala ng anak ng Diyos. Claudia. Claudia. Oh, Hinalikan ni Longhino ang kamay ni Claudia. Ito'y bilang matamang paggalang sa asawa ng kanyang gobernador at walang imik na sumama ito upang harapin ang mga taong nanguusig sa kanya. Sa palasyo ni Pilato ay naroon ang mga saserdote at matataas na pinuno ng bayan, mga eskribas at mga parisiyos. Sa harapan ng mga taong ito ay pumasok sina Claudia at Longhino. At dumating ang bagong Mesiyas. Sabakit ka ba ng kawan o napaamo ng rey? Pilato, ang taong haharap dito upang ipagtanggol ang kanyang sarili ay hindi bilang isang kriminal at nagkasala, hindi bilang isang karaniwang mamamayan. Isang pagkakasala magimagsit sa bayang imperyo. Kasinungalingan ang pagpapahayag niya ng walang humpay at kilingan ng mga tauwang ito ng Jesus na wala sa libingan. Nagawa mong tumisan ang iyong pangalan at ang pamahalaang Romano? Bakit hindi niyo siya pakinggan bago husgahan ang ganyan? Magsalita ka, Longhino. Magsalita ka. Kagalang-galang na kay Paz. Nakilang Anas. Mahal na gobernador, Pilato. Isang taon na ang nakalilipas mula nang mamatay at parusahan ang isang nagngangalang Simeon ng Gaulonito. Isang propetang namatay sa krus sa Seporis. Namatay siyang umaalingaungaw ang mga salitang mabalasik na pag-alimbura at sumusumpa sa bayang Imperyong Romano. Kung inyong natatandaan, ang matandang ito ay tinagurian ding Mesiyas. Ngunit ibang uri ng Mesiyas. Napakalaki ng kanyang kailangan na Jesus na aking nasaksihan muling nabuhay. Ang matandang ito na tinagurian ding Mesiyas ay isang hungkag at huwad na Mesiyas. Pawang kabustugan ang pinagsasabi ng senturyong ito dakilang gobernador Pilato. Ngunit, mga Ginoo, dakilang Kayfas, mahal na gobernador, nagalang-galang na Anas, ang Jesus ng Nazaret ay tunay na Mesiyas! Habang siya'y nagdurusa at nakapako sa krus, siya'y nananalangin at humihingi ng tawad para sa ating kasalanan. Sa mga panalangin iyon, halos maghimagsik ang makasalanan kong kalooban.
upang siya'y pugisin ng simpat at dumaloy ang dugo sa kanyang dibdib na tumama sa aking mga matang dati mapanglawat na balasik. Ma'am, ngunit mapanapi. Halos wala nang makita. Walang maaninag. Walang maaninag ang aking mga mata na halos ay bulag na ang isa. Subalit, mga Ginoo, ngayon, ang matang iyon ay may nagliwanag. Nakadarama na ng ginhawa. Sasabihin ko sa inyong lahat. Ako si Gasio Longhino ay dating bantay lamang ng mga ibinibitay at pinapako sa krus. Napupuot na ako sa araw-araw na tagpong iyon. Marahil, ang mata kong bulag ay tuluyan ng nawala ng ilaw dahil sa karumal-dumal na tanawin ng aking paligid. Oo. At si Jesus na napako sa krus. Si Jesus na nagdurusa, naghihirap sa pagkabayubay sa krus na yon sa bundok ng Golgotha ay humingi pa ng kapatawaran dahil sa aking mga kasalanan. Sa aking mga kasalanan. Sinasabi ko ngayon, ang dugo na nagmula sa dibdib ng Jesus na iyon ay naghatid ng liwanag sa aking mga mata at nagpamulat sa aking isipan upang mapatunayan ko ngayon sa inyo, kayong lahat mga kagalang-galangan, ang mga katotohanan. Namatay siya at inilibing upang siya'y mabuhay na muli. Namatay siya na ako ay pinatatawad. Ako sa isang lamang na tanod. Ako. Pinatatawad niya. Pinatatawad niya. Langhina! Alam mo ba na ang Jesus na iyong ipinagpaparangalan ay kalaban hindi lamang ng mga pinunong bayan at pariseyos, kundi higit sa lahat ang kagalang-galang na Haring Cesar! Hindi ako tumatalikod bilang kawal sa aking pamahalaan. Ngayong ako ay may malinaw ng paningin, wala nang dahilan upang ako'y pagkaitan pa ng pagkakataon bilang kawal na ipinadala sa digma. Longhino! Hindi ka maaaring magtanggol ng kaharian at nananalig sa ibang hari. Punta! Galang-galang na rin. Hindi ka maaaring maglingkod sa dalawang hari, Longhino. Ang kaharian ni Jesus ay nagmumula sa kaibuturan ng aking puso. Ang pag-ibig niya sa lahat ng mga taong nananalig sa kanya bilang anak ng Diyos. Hindi mo alam ang maaaring kalabasan ng mga sinasabi mo, Longhino. Si Cesar ay isang buhay na hari. Si Jesus ay totoong nabuhay.
Siya lamang ang napatunayan kung maaaring maghari maging sa mga patay na at maging sa nabubuhay pa. Sapagkat ang kaharian ni Kristo ay walang hanggan. Walang hanggan! Nangangahulugan kami sa inyong sinulan na ang kaharian ni Augusto de Sara ay may hangganan. Dakilang kay Paz. Ang tao ay may hangganan ng buhay. Si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ang Panginoong maluwalhati at nasa sa kanya ang kaligtasan ng tao upang ito'y mabuhay na walang hanggan. Longhino, marangal kong kawal. Dapat mong maunawaan na ang mga pangungusap na ito'y hindi magbubunga ng mabuti para sa iyo bilang kawal ng pamahalaang Romano. Ngunit mahal na gobernador, patotohanan lamang aking sinasabi. Maaaring magkamali ang tao. At ang kaligtasan ay maaari kong makapaghandog ng galing sa tao sa panahon ng kagalingan. Ang nilikha ng Diyos ay hindi maaaring magkamali. Anong masasabi mo tungkol sa sumbang na ito, kawan? Ignacio Longhino ay pinuno ng himagsigang nagsisimula na sa kakaliglis na buhok at mayang-mayang na ikaw si Ignacio Longhino ay nagpapakasal sa mga Parisayos at Iskriba na siyang nagpamatay kay Jesus. Kung ako'y magiging karapat-dapat na tawaging Kristiyano, ay hindi ko yun itatanggi. Pinakakalat mong kami ang magpamatay kay Jesus? Kayo ang nagsasabi ng ganyan, dakilang anas. Tunay kang mapanghimagsik, kawan. Longhino, huwag mong kalilimutang ikaw ay isang Romano. Mahal na gobernador, nahanda po akong magtanggol at magpamatay sa kapakanan ng pamahalaan at ng bansa. Nakahanda kang mamatay dahil sa Roma? Nakahanda akong mamatay para sa Roma at para sa Haring Cesar. Longhino, nahanda ka kang kamatay para sa paninindigan. Isipin mo, Longhino. Ang paninindigan ay nababatay sa likas na katwiran ng tao. Ang katwiran ng isang kawal Romano ay katapatan sa kanyang sinumpang paglilingkod sa kanyang hari. Alin ang pipiliin mong kamatayan? Kaninong kapakanan? Sa kapakanan ng iyong Haring Cesario o sa haring sinasampalataya mo at sinasabi mong nagandog sa iyo ng bagong buhay? Sa silid ng mag-asawang Pilato at Claudia ay kapwa hindi mapalagay ang dalawa. Kapwa nila kinagigiliwan si Longhino. Sa kabila ng kalagayan noon, may taglay din ang kawal na ito na ugaling naiiba sa mga kawal at sinturyong Romano. Pilato, hindi mo pababayaang mamalagi sa kulungan si Longhino. Ito'y isang pagsubok na muli sa iyong katatagan.
Si Longhino'y sumuway sa kautusan ng batas at sa akin. Ang katawan ni Jesus ay hindi dapat maibaba ng krus ng buhay pa. Si Jesus ay patay na nang ibabasa ko. Kung nagtitiwala ka kay Longhino, maniniwala ka sa kanyang pagpapatunay. Wala ka bang pag-aalala sa kanya? Claudia. Mahal kong Claudia. Ang pagbibigay ko kay Longhino ng isa pang pagkakataon nang tanungan niya ang libingan ni Jesus ay katibayan ng aking pag-aalala sa kanyang kapakanan. Ang pagkawala ng bangkay ni Jesus ay hindi kapabayaan ni Longhino. Ako man ay nananalig sa kanyang mga tauhan. Ang Jesus ay nabuhay na mag-uli. At walang nakababatid sa kanyang kinaroroonan. Oh, huwag mo nang dagdagan pang bigat ng aking bigati. Ano man ang iyong paghuhugas ng kamay sa ginawa mo, iyon ay naganap. Dahil na rin sa ginawa mong pagpapatibay ng kahilingan ng Hudyo sa kamatayan ni Jesus. Oh, Claudia. Claudia. Alisan mo ng lambong ng aking isipan. Ang kasalanan ni Longhino'y kapabayaan sa kanyang tungkulin. Ano man ang sinasabi niyang himala, siya lamang ang nakakaramdam noon. Wala akong pananagutan doon. Siya'y aking pinagkatiwalaang senturyon. Nasa sa ilalim siya ng aking pamamahala. Ako ang mananagot sa anumang kapabayaan at kasalanang nagawa niya. Magagawa mong pawalan siya ng sala. At ang halina kong pabayang gobernador, walang sapat na lakas upang ipatupad ang batas. Ibigin mo bang ako'y maging tampulan ng kakatuwang usap-usapan ng paalala? Ibigin mo bang ako'y mawalan ng puwang sa isipan ni Augusto Cestario? Ibig kong patawarin ng Diyos. Ibig kong mabugasan ng kanyang dugo ang iyong kapalitan. Ibig kong iligtas mo si Longhino sa kanyang kamatayan. Iniharap sa lahat ng tribuna ang mga kasalanan ni Longhino. Sa loob ng ilang araw ding pagliliti sa kanya, tanging ang kaluwalhatian ng anak ng Diyos ang namumutawi sa mga labi nito. At minsan pa, dahil sa mga pangungusap ni Claudia, si Longhino ay pinagbigyan muli upang humarap sa korte ng mga pinunong pare at matataas na tao ng pamahalaang Romano. Si Longhino isang taksil! Kapanira sa karangalan ng kaharian ng dakilang seta. Presyo Longhino, ikaw ay nasasaktan sa hukumang ito sa pagkakasalang pagpamamaya sa tungkulin at pakikiisa sa panghimagsik laban sa Imperyong
na ng Diyos. Sinong Hino ay isang taksil. Dapat siyang mamatay! Pugutin siya ng ulo! Pugutin siya ng ulo! Pugutin siya ng ulo! Pugutin siya ng ulo! Mga kamahalan! Ang hukumang ito ay hindi nagpapatunay na si Longhino ay nagkasala sang-ayon sa mga bintang sa kanya. Si Longhino ay naririto upang muling bigyan ng pagkakataong liwanagin ang kanyang sarili at ang kanyang panig. Longhino, patunayan mo sa harap ng korting ito na ikaw ay hindi nagkasala. Nagkasala ako sa aking Panginoong Jesus ng Nazaret. Oh, Longhino, wala na sa akin ang kapatawaran mo. Nasaksiyan ko ang paggulong ng mga batong pader. Nakita ko ang pagbubukas ng kanyang libingan. At narinig ko ang kanyang mga yapak. Nag-awitan ng mga anghel. Nagniningning ang kanyang mukha. Nagliwanag ang buong paligid. Gumuhit ang kidlat! Puting-puti ang kanyang kasuotan. Nakasisilaw na sinag na tumitimo sa aking mga mata. Nangabuhal ang aking mga kasamahan. Ako ang naroon at nasaksiyan ko ang pagkabuhay na muli ng Kristo. Buhay ang mga kasama kong tanod. Nangabuhal sila sa pagtulog. At ako ay naroon at nasaksiyan ko ang lahat. Ang Jesus na anak ng tao ay anak ng Diyos! Anak ng Diyos! Anak ng Diyos! Longhino! Tumat! Gumising ka! Bibitayin ka! Pupugutan ka ng ulo! Taksil! Napapaliw ka, Longhino! Ang Jesus na anak ng tao ay anak ng Diyos. Nasaksiyan ko ang lahat. Naroon ako. Tunay na anak ng Diyos. Tunay. Tumigil ka! Napapaliw ka, Longhino! Bibitay ka! Pupugutan ka ng ulo! Tumigil kayong lahat! Magtitigil kayong lahat! Si Longhino ay isang kawal na halos lumaki at nagkaisip sa pagtataguyod ng kapakanan ng kanyang lupain. Ang paghihimagsik niya ay hindi laban kanino man. Ang paghihimagsik niya ay panaghoy ng kasawian sa gitna ng karangyaan ng imperyong ito. Ang paghihimagsik niya ay laban sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Laban sa kanyang kamarian. Laban sa kanyang sariling pagdurusa. At siya'y humihingi ng katarungang mabuhay ng malaya, ng malinis, mabuhay sa kaluwalhatian ng katotohanan.
na pinuno! Kawan! Kailangang mamahinga ang aking asawa! Hindi mo hahayaang mangibabaw ang kasamaan ng tao sa katwiran! Bigyan mo ng pagkakataon ng iyong sarili! Matakot ka, Pilato! Matakot ka sa pagkangalit ng langit! Hindi mo kailangan ng karangyaan ng buhay! Hangat ko ang matuwid mong landas! Gamitin mo ang iyong isipan, Pilato! Kailangan mo ang kapatawaran ng Jesus ng Nazaret! Nang gabing yun, ay hindi nakatulog si Poncio Pilato. Wala sa kanyang piling ang asawang si Claudia na nooy naghihimagsik ang kalooban laban sa kanya. Parang sa isang panaginip, si Pilato ay nakakarinig ng mga halakhak at sigawan. Anong aking narinig? Hindi! Hindi! Hindi ako ang mamatol! Ikaw, Pilato. Ikaw ang nagpago kay Jesus sa krus. Ikaw! Wag! Ikaw! Claudia! Hindi ako! Wag! Wag mo kong sumpatan! Hindi! Hindi! Mahal na gobernador! Mahal na gobernador! Wala. Walang anumang nangyari, Kawal. Wala. Iwan mo ko! Panaginip. Tiyatata. Ako'y nananaginip. Nananaginip nang hindi ako natutulog. Longhino.
Longhino. Hindi ako. Hindi ako ang gumawa ng iyong kapalaran. Hindi ako. Sa huling araw na yon ng paglilitis kay Longhino, minsan pang kinausap siya ni Pilato na para bagang ibig iparamdam dito na tumatanggi ang kanyang kalooban sa kanyang pagpataw ng kamatayan. Dasyo Longhino, handa ka nang tanggapin ng iyong hatol. Ang hinatulan ng kamatayan ay maaaring humiling ng anumang kanyang maibigan. At maaari kang pumili ng iyong kahilingan, yung Longhino, binibigyan ko ng pagkakataong ito ang sinumang hihiling ng isang handog sa bilanggo. Habang buhay na pagkabilanggo, mahal na gobernador! Hindi! maaari pa siyang mabuhay ng higit pa sa kanyang hatol. At maaari pa siyang magpatuloy sa kanyang paninira at kasinungalingan laban sa Haring Sasar. Patayin siya! Patayin siya! Patayin siya! Huwag ng ulo! Ang hindi pamarisa ng kapwa niya sundalo! Bilang gobernador ng Imperyong Romano, ikaw rin na senturyon ng lakas pambansa ng imperyong ito. Kapitan ng lupain ng Antonia. Tinatanggap mo ba ang kamatayan sa kasalanang paghihimagsik at pagyurak sa ngalan ng Haring Emperador? Natanggap ko ang kamatayan sa ngalan ng aking Panginoong Jesus ng Nazaret. Pumunta ka na rin, Axel! Pumunta na para magpapalihan yung palabaran ng Narito ang kasulatan na patunay ng aking kapasyahan. Dasyo Longhino, Kapitan ng mga kawal ng Imperyong Romano, pinuno ng mga kawal sa Kutang Antonia, sa ngalan ng gobernador ng Roma, kamahal-mahalang Poncio Pilato, ikaw ay napatunayang nagkasala at hinahatulang mamatay sa pamamagitan ng pagpugot sa iyong ulo.
Diyos na tatlong persona, ikaw na nagkalinga sa aking buhay at kaluluwa. Maging marapat akong Ama sa kaligtasang iyong ipinangangako sa tuwina. Aking ibinibigay ang aking kaluluwa at ng buhay kong ikaw ang tangi at siyang may likha. Umaasa sa iyong kaluwalhatian at pag-aanya. Sakupin mo ang lupaing aking pinagmulan. Ako na nagsisisi at nagtitiga. Jesus, tanggapin niya rin ang buhay. Isama ako sa iyong paroroonan at ibilang sa iyong sangkatauhan. Maging karapat-dapat ako sa mga nilikhang minahal at inalagaan. At patawarin ang mga taong lalong nabulag sa kasalanan. Mamamatay akong taglay ang iyong kapatawaran. At si Longhino'y pinugutan. Isang bayaning kapitan. Yaon ang siyang naging hangganan. At totoong ang pagpatay kay Longhinong matapang, tayo namang lahat sa kanya'y makitulad na nagtiis ng madlang hirap at nagkamit patawad. Sa Diyos, ialay nating lahat upang tayo'y makinabang ng lubos na kapatawaran doon sa langit na bayan. Hi. All cast of Pugutan, congratulations. Job well done. Isang bagsak! God bless you all. Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat din po sa lahat ng tumatang kilit sa Sinakulo, Pugutan, Pasyong Dula. Kita po ulit tayo next year. Maraming salamat po.
Morionan 2026, the Marinduque News special coverage is brought to you by Islas Moriones Beach Resort, Balar Hotel and Spa, pamahalaang panlalawigan ng Marinduque sa pamumuno ni Governor Melesio Go, Municipality of Buwak, headed by Mayor Army de la Cruz Carrion, Konsehal Francis Isco Jacinto and family, Gisian Cove Resort, Market Point Hotel, Aloha Gardens Bar and Restaurant, Dream Favor Travel and Tours, experience your dream tour, travel with us. Buwak Hotel, the oldest hotel in Marinduque. Rihanna's Bakery, the home of the original arrowroot cookies. Potato Corner, located in Buwak, Marinduque. Jetros Hotel and Resto in Santa Cruz, Marinduque. Smile Dental Clinic by Dr. Maricris Lastra with branches in Santa Cruz, Mugpog, and Torrijos. Love Matcha. New Era Motor Vehicle Inspection Center. Tan Hinang Store located in Buwak, Marinduque. Morionan 2026. Morionan 2026. The Marinduque News special coverage is brought to you by Islas Moriones Beach Resort, Balar Hotel and Spa, pamahalaang panlalawigan ng Marinduque sa pamumuno ni Governor Melesio Go, Municipality of Buwak, headed by Mayor Army de la Cruz Carrion, Konsehal Francis Isco Jacinto and family, Gisian Cove Resort, Market Point Hotel, Aloha Gardens Bar and Restaurant, Dream Favor Travel and Tours, experience your dream tour, travel with us. Buwak Hotel, the oldest hotel in Marinduque. Rihanna's Bakery, the home of the original arrowroot cookies. Potato Corner, located in Buwak, Marinduque. Jetros Hotel and Resto in Santa Cruz, Marinduque. Smile Dental Clinic by Dr. Maricris Lastra with branches in Santa Cruz, Mugpog, and Torrijos. Love Matcha. New Era Motor Vehicle Inspection Center. Tan Hinang Store located in Buwak, Marinduque. Morionan 2026. Naghahanap ka ba ng e-bike na malakas at e-bike na dekalidad? Sa shop ng Easyway, magtungo na agad. Available ang 2 wheels, 3 wheels at 4 wheels. Mayroon ding in-house na technician na talagang magaling at walang katulad. Presyong pangmasa, bili na para hindi ka na maglalakad. Bisitahin ang kanilang shop sa Barangay Mangiliol sa Bayan ng Gasan. Tumawag sa numerong 0999-192-8651. Quality e-bike with quality service, yan ang kanilang hangad. Sa bawat biyahe, sa bawat kargada, may 3 pangalan na maaasahan. Dito, siguradong tamang timpla, tamang takal, at tamang halaga. Dahil sa Petromax, Alpha Fuel at Powermax, priority ang kalidad sa bawat patak ng gasolina. Sa bawat pag-andar, kasama nyo kami para sa mas ligtas at tuloy-tuloy na biyahe. Petromax,
Alpha Fuel at Power Max, the green and clean fuel. Hi, you want some drink? Init, pagod, uhaw, o baka ma-heat stroke ka niyan. Siguraduhin laging hydrated kasama ang Water Care Purified Drinking Water. Huwag kang mag-alala dahil malinis, de kalidad, ligtas, at masarap ang tubig namin dito. Regular din minomonitor ng local health official, pasado sa microbial potable water at physiochemical analysis water na isinagawa ng DOH accredited laboratory.
Water Care Purified Drinking Water satisfies your thirst, cares for your health. Order now. Dream Favor Travel and Tours. Why travel with us? DOT accredited tour operator and tourist transport. Trained tourist drivers and tour guides. Priority on safety. Your dream tour will be favored. Dream Favor offers a wide range of services including van rental, tours, airline ticketing, and more. What are you waiting for? Book a tour with us now. Check our available packages at. For inquiries, call or text 0969-517-6325 or kindly visit our Facebook page at Dream Favor Travel and Tours. We are located at 21 Santol, Poac, Marinduque. Sa panahon ngayon, mahalagang may pinanghahawakan tayong tama, totoo at maaasahang impormasyon. Kaya naman dito sa Lucky 7 Cable Channel 3, ipinagmamalaki namin ihatid sa inyo ang mga programang nagbibigay serbisyo, gabay at aral sa bawat pamilyang Marinduqueño. Mula sa matapang na pagtalakay ng kalutang ng pulisya sa programang nagbibigay linaw at direksyon, ang Boss Program. Sa masusing pagbusisi sa balita at issue sa tsapa at sa araw-araw na pagninilay sa salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo. Kasabay na makatotohanang pagtutok sa mga pangyayari sa ang realidad at tuloy-tuloy na tulong at impormasyon sa serbisyong senyoon. Nandyan din ang Carry On Air, ang boses ng mamamayan, Si Mayor Arvin de la Cruz. ang erguhan at balitaan, hatid ang init ng balitang lokal at ang balitaan sa sentro ng Pilipinas para sa mas malawak at mas malalim na pag-unawa sa mga kaganapan sa buong bansa. Lahat ng ito, impormasyon, inspirasyon at tunay na serbisyo sa publiko, mapapanood lamang dito sa Lucky 7 Cable Channel 3, sama-sama sa balita, serbisyo at tunay na malasakit para sa bayan.